Ay, magandang gabi ho mga bossing. Ginabi na naman. Malapit na ho yung 22. Ah, mag-ama, hindi yata parehong pakinggan natin si Atty. Enzo. Gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po replay. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng Ngayon lang ho to. At mayroong 35,875 views. Dami talaga si Kabunyog. magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, nandyan na si Kabunyog Relly Asistio, si Kabunyog Jerry Gabriel, si Kabunyog Gameboy, si Antonio, si Christopher Calusor, si Kabunyog Gina Gutlay, at si Kabunyog. Sabi rito ready na sa April 22. Mas matindi daw. Ito kaysa sa April 14. Kasi nandiyan na si Trillanes at saka ito si SOJ Boying Rimulya. Arman Mascareñas, shout out sa inyo mga kabunyog, sa mga viewers din natin sa Attorney Ricky Tumutorgo, sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Ayan mga kabunyog, ito na, ayan na, itong ating mga viewers, ayan, mga kabunyog. Ayan, si Nemesio Maldia, nandiyan na rin. Sa April 22. Handang-handa na sa April 22, mga kabunyog. Ang inaasahan, mas magiging matindi raw ito kaysa nung April 14. Ombudsman Boying Rimulya at si dating Senador Sonny Trillanes ang mga pangunahing resource persons. Sila yung mga pangunahing resource persons at sila ang magpapasabog sa April 22. Yan, mga kabunyog, abangan natin to. Abang-abang talaga mga friend. Sa totoo lang, pag diniinan talaga to at wala nang lukuhan, no? Talagang dapat talaga itong mga Duterte na to, madiinan na to. Pati yung mga ari-arian na ito mga to. Puta sa kukuha puro bilyonaryo to. Yung pulong Duterte, asa na yung 51 billion. Basta dinala. Kung ayaw nila ng korupsyon kaya nga dapat tirahin na sila dahil sila ang numero unong korap Di ba mga friend? Sipin mo, mula yung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa inutang ni Pinoy, isang termino lang ni Digong. Nakakuha niya lahat. Pwera pa yung sa Pogo. Pwera pa yung Parmali. O talagang trilyonaryo itong mga to. Itong mga Duterte, trilyonaryo to. Kaya lahat na hawak nila, pati hanggang sa napakalaking sindikato na talaga. Lumaki ng todo. Oo. Pero di pa natin alam kung ano pa, may plan B, kung ano pa mga plano nito mga halimaw na to, no? Tuloy natin kay Atty. Enzo. Huwag kayong mawawala sa April 22, mga kabunyog dito sa aking mga social media platforms, ila-live stream ko ito. Ayan, abangan ninyo. Ngayon, mainit ang dugo kay Trillanes ng mga DDS. Si Atty. Libby Baligod, abogado ng yung 18 na ex-Marines. Sabi niya, gusto niya raw makita na nakakulong pagdating ng panahon itong si Trillanes. Kaya lang, paano naman? Bakit naman makukulong si dating Senador Sonny Trillanes? Pero baka may katok, Atty. Enzo, baka may katok si Baligod. Nung panahon ni Digong, di nga naipakulong yan Ngayon pang wala na si Digong, makakulong si Tukayo, di ba? Talagang mainit ang dugo nitong mga DDS, lalo na itong si Atty. Libby Baligod. Mamaya, pag-usapan natin yan, Pag-usapan natin yan, mga kabunyog. Pero, itong April 22, Pusa, umuulan mga pre, naririnig nyo yung bubong. Ulan na yan. Tag-ulan na yata. Ombudsman. Wala pa yung mainit. Hindi dito, mga kabunyog, magpapanabay dito ang yung decision ng ICC, International Criminal Court, sa jurisdictional challenge ng kampo ni Digong Duterte, ilalabas din sa April 22. Kaya Tayang ko nga bukas sa wedding yan, Pompiang 22.
Di ho ako nag-wetting. Biro lang. Yung mag-ama, ha? Yung mag-ama, mga magiging laman ng mga balita. Yung mag-ama, si Digong at si Sara. Ha? Bakit? Kasi naglabas na rin ng notice ang International Criminal Court na April 22 din. Ila-live stream din nila. Mapapanood din sa buong mundo yung paglalabas ng desisyon ng International Criminal Court. Maglalabas na Masdan nyo kung paano gumalaw ang kamay ng Panginoon. No? God moves in a very mysterious way. Parehos pang 22 ng Abril, di ba? Maski, tama talaga. Basta gumalaw ang Panginoon, maski sino ka pa. kabunyog ng desisyon ng International Criminal Court April 22. Ng International Criminal Court April 22. Ang didesisyonan naman dyan ng ICC si Digong. Tungkol saan ang didesisyonan? Ay di ba nag-appeal kasi yung sila Kaufman, yung abogado ni Digong, nag-appeal. Gusto nilang question nila yung jurisdiction ng ICC. Wala na daw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kasi nag-withdraw na daw tayo noong 2019. Yung Tangin ng jurisdiction yan. Wala ka ba ibang agrumento, Koopman? Tanginang yan. Koopman, sayang ang sweldo ni Koopman kung puro jurisdiction lang kini-question mo. Ano? trial chamber, parang yung lower court, ang desisyon, hindi, mayroong pang jurisdiction ng ICC. Ang ginawa ng kampo ni Duterte, nag-appeal sa appeals chamber. Ito na yung kanilang huling pag-asa. O ngayon, naglabas ng notice ang appeals chamber na magdidesisyon na sila sa April 22. Kaya iniimbitahan ang lahat na manood sa kanilang paglalabas ng desisyon. Alam nga namang mapabor yung desisyon kay Digong, di ba? Attorney. Wala nang ginawa yung mga magpamilya na yan, kundi magngangakakinidnap yung tatay nila ng ICC. Meron pa ilang papalabas na nabayaran ng ICC. Wala nang mahihitayan dyan talaga yung si Digong. Finish contract ka na, Digong. Ang problema, finish contract na si Digong, mukhang na itong mga anak nakapaghari pa rin dito sa Pilipinas. Oo, hinahamon yung General Torre, lahat pinaghahamon tapang si Basti, si Boy Nguya, saka si Boy Tato. Yung didesisyonan mga kabunyog, jurisdiction. Ito ay appeal. Appeal na ito. Ibig sabihin nag-appeal ang kampo ni Duterte kasi talo sila sa pre-trial chamber. Ito, appeals chamber na ito. Huling barahan na nila ito mga kabunyog. Huling barahan na. Kaya lang si Duterte, si Digong, pareho din ni Sara, pareho yung mag-ama, hindi a-attend si Digong. Nagpadala na ng waiver ng kanyang appearance. Kaya itong mag-ama na ito, pareho naman to duwag Mag-ama nga, attorney. Alam nga naman mamuha ng santol yung siniguelas. Pareho naman to duwag mag-ama na ito Sumulat na si Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Kaufman, sumulat na sa ICC Appeals Chamber na hindi siya a-attend. Winave niya yung kanyang appearance. Si Sara Duterte din, sigurado rin naman tayo, hindi naman a-attend yan. Kaya yung dalawang yung mag-ama na yan, itong Duterte, itong Sara na to, talagang hindi dadalo yan. Bakit? Kita mo nga pag pumunta sa Kongreso, nanggugulo lang doon, naaway lang yung mga nagtatanong sa kanya, di ba? I forgo the opportunity of bahala na kayo sa budget ko kung magkano gusto nyo ibigay. Ayaw niya natatanong. Ngayon pa, pupunta yan. Tsaka wala akong sasabihin Sa totoo lang mga boss, walang sasabihin yan. Anong didepensa niyan? Yun nga lang, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Ngayon, ang daming ebidensya na talagang ikaw ang boss ni Ramil, tsaka yung tatay mo. Paano mo ngayon pasisinungalingan yan? Kaya ito palagi ko, attorney Enzo, bahala na yung mga gunggong na senador na mag-a-acquit dito. Yun lang pag-asa nila Tsaka yung Korte Suprema na magkakuha sila ng TRO. Pero napakakapal na mukha nito pag inawat pa nila to. Diyos ko.
doon sa ICC, didesisyon na ng ICC yung appeals ni Duterte, jurisdictional challenge. Kaya lang hindi a-attend si Duterte. Sa Pilipinas naman, pangalawang hearing. Paano kaya si Duterte? Ang titistigo kay Duterte, attorney, di ba? Motabato, Las Cañas, Garma. Puta na, puro tao niya yan eh. Puro sariling tao niya yan. Yan ang, at ang pinakamalaking ebidensya kay Digong, yung sarili niyang bunganga. Di ba? Inamin niya lahat yan eh. Under oath. Sayang ang tato. Tuloy. April 22, pangalawang hearing. Pangalawang hearing sa impeachment ni Sara sa Justice Committee. Bakit naman pangalawang hearing? Napakaraming hearings na. Ito yung pangalawang hearing tungkol sa mga testigo at ebidensya. Ito na yung hearing proper eh. Ang una noong April 14. Sa April 14, ang issue doon yung confidential funds ni Sara. Yung anomalya, yung irregularidad sa confidential funds. Kaya ang mga naging doon noong April 14, sila Madriaga. Saka yung COA, TNBI. Yan yung mga present noong April 14. Pero ngayong April 22, kung issue naman dito, yung unexplained wealth, yung hindi maipaliwanag na paglubo ng mga assets, ari-arian, yaman ni Sara Duterte. Basta yan mga friend, tansya ko lang, talagang yung kayamanan ng Duterte niya, maski ang kayamanan ni Kibulog, kay Duterte pa yan, malamang sa alamang yan. Saan nakukuha ng ganyang klase? Kingdom, ang laki. Meron pang Jose Maria College sa loob. May mga underground pa. Kaya lang, di ba, sabi na nga, bakit hindi pa halughugin yan? Mga yan, oo. Tsaka yung mga, kala ko nga nun, papasukin yung bahay niya, may mga balita na papasukin yung bahay nito si Baste. Habang hawak ninyo, ay sus, Mario Joseph, His Excellency, kita mo naman si Digong noon. Nung nagkakabukuhan na sa Parmali, ano ginawa ni Digong? Halos si Digong na humarang kay Dick Gordon. Parang gano'n na, galit na siya kay Dick Gordon. Minura pa si Dick Gordon, di ba? Alam mo, imbestiga ka dyan. Kala mo, kurap ka rin naman. Mga ganyan na ang daldal ni Duterte nun. Huwag kayo pumunta, ako bala. Sabi niya doon sa mga pinatatawag, di ba? Ginulo-gulo ni Duterte. Saka nakakitang ayaw sa korupsyon ni Duterte. Pero putang ina, nag-iimbestiga si Dick Gordon, ang Senado tungkol sa korupsyon sa Parmali. Nagagalit si Duterte. Naku, His Excellency, mga DOJ, MBI, anuhin nyo na yan. Wala na talaga. Pinagbabantaan na yung buhay ni His Excellency. Puputulan ng ulo. Puro ulo. Kailangan din ang ulo. Ginugulo na talaga yan. Matinding gulo na yan. Ginugulo na talaga. Dapat gumalaw na talaga itong kapulisan, NBI, DILG, lahat na. Tapusin nyo na yan. Hindi hihinto yung mga hayop na yan hanggang walang saka na, kumbaga sa binubuli niya yung gobyerno ni PBBM. May bangag ng bangag. Kung ano, diadaldal, putang ina. Kailangan niya patawag na ng DILG yan. May power ang DILG. Patawag. Anong pinagsasabi mo? Ha? Anong katibayan mo na bangag ito? Itong presidente ng Pilipinas. Asan ang mo? Kayo, dapat ganun na yung tira dyan eh. Sa mga yan di ba? Namumula na naman ako mga pre, no? Dapat ganun na yan. DILG, NBI. Pabayaan mo si PBM wala Kayo ang gumalaw. Proteksyonan ninyo yung, kumbaga sa si PBM ang siya tinitira di ba? Pati nga tong si NBI, matibag matibay. Sabi ni itong si Pulong na baliw, di ba? Sabi ni Duterte, ayaw niya kay Pulong dahil baliw. Ito naman si Baste, bakla. Yun nga niyan. Kaya ang gusto niya, si Sayad. Dahil nga, atapang, atao. Di ba? Yun. Talagang ay nako.
His Excellency, sana makarating sa ito. Kukunti lang to, pero sayang ang pagiging tigre. Oh, mabuti pa si Sayad, nagagamit yung kanyang pagiging agila. Di ba? Oh, yun na yan mga friend. Punta tayo rito kay Gadon. Ako ay nananawagan na huwag kayong basta-basta naniniwala dito sa mga survey na si BP Sara daw ay napakataas ng performance rating. Ang tanungan ng mga karamihan, anong performance? Wala nga siyang ginagawa. At abroad lang siya ng abroad. Gastos siya ng gastos ng pera ng gobyerno doon sa kanyang mga Oh, edi may ginagawa. Sabi mo walang ginagawa. Yun ang ginagawa. Alam mo yung attorney Gadon, ha? Hindi ka na pala attorney, na-disbar na pala ito. Alam mo yung ngayon, yung survey. Yun ang mataas na survey pag wala kang ginagawa. Ang lakas ng ulan mga friend. Oh, wala nang tag-init. Wala pa yung mainit-init. Ombudsman, tuloy mo Gadon. ads at siya ay hindi nagtatrabaho. At anong performance ang sinasabi? Kung iikot lamang kayo, kagaya ng mga napapanood ko ng mga social media post, halos ka ay murahin yang si BP Sara ng ating mga kababayan dahil sa galit tungkol dito sa mga walang kapararakan na paggastos ng confidential funds at intelligence funds. Paano nila ito maitatanggi? Yung mga Mary Grace Piatos, hindi nga nila masagot. At bakit naman sila gagastos ng daan-daang milyon sa intelligence funds, hindi naman sila National Police Agency or hindi naman sila Anti-Terrorism Agency, kundi siya ay isang Vice President. Ang problema Gadon, bakit binibigyan ng sino ba nagbibigay ng confidential fund dyan? Hindi naman talaga dapat mabigyan yan. Si BP Leni nga walang confidential fund ang lalaki pa kalahating 500 million, 600 ay nako. Secretary of Education noong panahon na yon. Kaya hindi pwedeng itatwa dito na yung paggastos ng 625 million na intelligence funds at confidential funds ay talagang walang kapararakan at yan ay hindi nila maisagot ng tama. Ang sagot lang dyan, bakit ninyo ako iniimbestigahan? Samantalang bilyon-bilyon ang nakawan, sa akin milyon lang, Ito si Idol, Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Yung confidential funds ni tapang talaga ni Idol, no? Totoo naman, kaya nga halos ayaw ni Sayad na mag-national, Gusto niya, doon lang siya sa, mas malaki nakaw niya nung siya, nung siya nasa mayor pa lang, o bilyon. Dito, ewan ko nakanakaw siya ng bilyon. Wala pang bilyon, na-question na siya, paano naman? Paano naman siya di makukwestiyon? Puta, yung mga, Mary Grace Piatos, kung ano pinilagay niya sa mga acknowledgement receipt, yung mga pinagbigyan niya ng pera na puro mga ghost. Lahat ginawa, Grabe talaga. Ghost student, puro mga puro, talagang grabe. Talagang, kaya nga mga friend mo, pag dapat itong administrasyon ni PBBM, total, winawalang yaka na rin lang His Excellency. Gamitin mo na yung power mo. Tapusin mo na yan. Grabe. Grabe talaga. Hindi ka titigilan ito hanggang hindi mo na to. Okay na si Digong doon dahil wala nang kawala si Digong. Pero ito si Sayad, dapat ito matanggal to tapos makakulong to lahat. Pera ng bayan yan Yung mga pinanakaw nila yan, mga Duterte na yan, ang daming pera, trilyon bukod yung inutang na trilyon. Eto pa, dito pa kumita to si Digong
May paliwanag kaming gagawin. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. Gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management o kanang nagsabog na. It's the fault of evil men. Sayang eh. Wala tayong pera. We're short of money. Kaya ako, pumayag na, patay sa pugo. Ako, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. And the only reason is, sabi ko nga, because it gives income to government. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong. O yun, isabong, pogo. Talaga, sinagsabi, billion, 640 million, isang buwan. Saan ka kuha pira ganyan? Wala tayo pira gobyerno. Utang, binaon niya na nga sa utang ng gobyerno. Talagang nagkamal itong pamilya na to sa lahat ng illegal. At yan ho ay lalabas pag nabuksan na ho yung mga bank accounts. Oo. Yung AMLAC, talagang antibay, no? Hawak nila lahat. AMLAC, COA. Grabe. Lalo doon sa Davao. NBI, walang lahat, pati mga record ng pulis, puta, puro ritokado, walang, napakalinis ng Davao, walang kriminalidad. Ngayon, lumalabas na kung gaano kabaho yung Davao. Puro nahuhuli na yung mga drug lords doon. Wala ho talaga. His Excellency, kailangan mabura mo to sa mapa. Dahil dalawa lang yan eh. Kung hindi mo to mabubura, ikaw ang buburahin ito. Sigurado yan. Mag-collab na ho tayo. Puta, halo-halo. May mga yung retarded general. Puro na mga nakinabang sa kanya mga general. Kasama nitong sila Mike Diferencia. Marami pang gulong gagawin itong Duterte na to. Maniwala kayo. Pag hindi ito nasa wata, sunog ang aabutin ito. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. May petisyon pala si Pacquiao sa Supreme Court. Sumagot si 3JCO po, shout out. Ito ba yung certiorari and provision to nullify the Senate subpoena and arrest warrant issued against him by the Committee on Women's, Children's, Family Relations and Gender Equality? Kung yun, good luck kay Kibbs, Akala ko ba napapahinto niya Lindol, bakit papasaklolo siya sa Supreme Court para hindi ipatawag sa Senado? Ipahintot niya totally ang Senado kung talagang appointed, ipahinto niya totally ang Senado kung appointed son nga siya. Sana bagan, Sumagot si David, Yun nga siguro, Kawarios, kahit naman sino kayang sabihin na hinto ilindol at hihinto naman yun talaga. Yung mga nauuto naman ni Pacquiao ay yung mga may sapi, mga kasapi sa kulto niya. Totoo, gunggo nga si Pacquiao ngayon, hindi niya mapahinto yung mga kaso sa kanya. Pero hanggang ngayon hindi pa sinisintensyahan si Pacquiao. Ayaw rin ibigay doon sa Amerika. Hinihingi na yan. Ewan ko. David Allen Mendoza, Karox, puro pagbabanta lang po yan si Sayad. Tinakot lang ang mga congressman, sinabing blood bath. Kasi nga po ay ayaw ni Sayad, mabusisi ang ginawa niyang anomalya. Kawawa po talaga ang Pilipinas kapag hindi naalis sa pwesto. Yan si Inday Sayad. Hindi lang si Inday Sayad, David. Dapat yan lahat. Makakulong yan. Sa laki ng ninakaw niya. Kalat ni Baya, shout out. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat ni Rudy and Jane Miranya.
Kaboses ni Miriam Defensor Santiago si Starry. Oo nga, di ba? Mary Lebron, shout out. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, Annalisa Apolinar. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni friend Shervin. Alam mo, Sir Rox, sa batas po ng Diyos at sa batas po ng tao, dapat po matagal na pong naitapon sa Babuyan Island o sa Iwahigyang si Topak Sayad. Oo. Pero dahil po sa kanyang mga satanas na kampon, pilit po nilang ipinagtatanggol at gustong mailigtas ang puo nilang si Judas Barabasestas. Nako mga yawang bukbok, huwag kayong mga marunong pa sa Diyos. Okay? Hindi po Sir Rox papayag ang ating mahal na Panginoon Diyos na tayo po sumakamay na naman ng pamumuno ng isang halimaw na bakulaw. Mukhang ganun nga ang dating. Alam ko po, Sir Rox, hinahayaan lang po sila ng Diyos na wag nga ngaw-ngaw po sa ngayon para maipakita po sa taong bayan ni Lord kung sino po dapat ang nasa tamang utak at dapat po nating piliin. Binigyan po tayo ni Lord ng utak para sa mali o tamang desisyon. Kaso nga pre, nabibili yung tama Nabibili yung tama ng mali. Oo. Pero dahil sa nangyari na pong katangahan at kabubuhan at mga demonyong utak na ang nagpapagana lang po sa kanila puro kwarta-kwarta at maging makapangyarihan pero hindi ang tumupad sa tamang batas para sa mamamayan. Alam ko po, Sir Rox, di na po papayag si Lord sa susunod na pagkakataon. Tayo po sumasailalim na naman sa kuko ng mga dambuhalang buhayang puro hagum. Pwede po nilang linlangin ang mga taong sagad sa buto ang kasamaan at mga taong nagpapadala po sa panguuto ni Madam Topak. Pero alam ko, Sir Rox, hanggang dyan na lang po ang kanilang kasaysayan sa Nangate, Yadelia. Kasi alam ko pong pati si Lord umay na rin sa mga sobrang pang-aabuso po at pang-aapi na inaabot po natin dito kay Kulabang Topak. Ayaw niya po talagang manahimik. Lahat po kanyang gagawin sa kapangyarihan po ng kwarta at ubod po talaga ng daming sobrang linta at ayaw pong bumitiw sa kanya. Lahat po sila isang malupit na salot at sumpa sa ating mahal na payang Pilipinas. Kapag nagtagumpay po sila, Sir Rox, pero mas naniniwala po ako, Sir Rox, mas mananaig po ang mas nakararaming panalangin. Totoo yan, na di na po sila muling makapag-ahasik pa po ng lagim. Ang Diyos na po ang kikilos para po maisalba tayong lahat sa kamay ng mga bakulaw na halimaw. Sobra na po pang-api at pang-abuso, Sir Rox. Dapat na po silang kalusin at patahimikin. Puro mga mababahong bunganga, kasimbaho ng burak. Hoy, ikaw, Boy Lamon, perfect match kayo ni Boy Tato, alias Boy alias Boy Ngasab. Dinaig pa ang baboy sa pagngasab, Sir Rox. Kapal ng pagmumuka. Yan bang baboy damo na yan ang gusto ninyong maging presidente nyo? Mga inutil at ungas na alipores ng halimaw. Di sige, magsama-sama kayo mga lecheng buwisit. Naku, talaga lang po, Sir Rox. Asan ba talaga tong mga hari po namin ng pupunta raw sa sa 22 hari ng Sablay ng Cavite, Sir Rox. Tagkulimlim na po, Sir Rox. Umuulan na nga. Asa na po ba yung nagbabagang init daw po talaga ba? Init na, na po? Tawang-tawang tiyan. Nalusaw na po yata. Sobrang init yung mga kaso na naisampa po sa mga pinutukan po ng lintik ng mga yawa. Pero parang maski po yata isang ipis gang ngayon, wala pa po tayong makitang naipakulong. Mga sir, masyado na pong nakalungkot. Nalulungkot si Mr. Budot doon sa loob ng kanyang pag-isa. Di siya raw maramdaman ang nagbabagang init sa tag-init. Ewan ko.
Kasi lahat po ng kaso, ang ending, port puwet. Sir Kuteng, pag di ka gumising, ang sabi ni Tato, kanya raw kukunin, nag-iisang ulo, gusto niyang tagpasin. Sobrang grabe na po. Ay, Diyos ko po, loleng. Antonio Escobar, shout out. Sa April 22, hindi dadalo si Lustay sa hearing sa Congress. Sa halip, sa Bunuan, Pangasinan pupunta at dadalo sa invitation ko ang Simbahang Katoliko. Baliw nga eh. Siya, invite mo yun eh. Inimbita niya yung sarili niya, kung gago. Ano namang, simbahan naman Pag may padalang ang demonyo na emisaryo, ang isasalubong ninyo, holy water. Para lumayas na agad, hindi yung kinakausap niyo pa, padala na nga ng demonyo eh. Gilokohin. 3J Shop, sumagot. Ang ganda sana ng kampanya. Yun sa Our Lady of Manawag. Biro mo, si Sarah, naglalakad sa gitna ng simbahan, may hawak na offering, parang nagmamarcha at nakangiting aso na sa loob-loob niya. Mga Katoliko kayong pulpol nabudol ko na naman kayo. Center of attraction ako ngayon para akong ikakasal at nagmamarcha sa simbahan. Lahat ng camera nakatutok sa akin, budol-budol din pag may time. Yun na nga eh. Hindi dapat yun. Mga monsinyor. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Alejandro Vidal, shout out Karox. Interviewed ni Marites Martires Mario Joseph Karox, nakakilabot. Oy, napanood mo ba? Ako nga, nangingilabot din ako eh. Doris, sabihin mo kay Martires, magbasa sa comments. Grabe ang palusot mo, Justice. Para kang si Satanas. Totoo, napanood pala ni Alejandro. Budelia Alpilor, shout out. Librado Ludovico, blessed Saturday morning, Karox and all warriors. Naku po, bumanat na naman si Kibaliw po eh. Ito namang si Sayad, ewan ko kung gaano kakapal ang mukha nito. Anyway, hindi natutulog ang Diyos. Anak ka ng putik. Librado ulit Ito namang si Bleng Blong. Aba, sabi nga ni Karox, nasa iyo ang martilyo, bakit hindi mo hambalusin ang mga pamilyang ito? Anak ng putik. Balahura ng inaabot mo, tahimik ka pa rin. Sana bumangon ang matandang Marcos at sipain ka. Masyado kang malambot. Maski man na sana medyas, nakakuha mo eh. Hala eh. Shelly Jaser, shoutout. Magandang gabi sa inyo lahat, Karox. Maraming bad news pero may good news na naman ang mga kawaryos. Balak yatang gawin DILG Sentry sa May. Sana naman totoo. Sana nga. No? 3J Show po. Sir Rox, napakatalino niya si Kong Luistro at saka smiling face palagi. Oo, yan ang mga pwedeng presidente. Very educated kung umasta at talagang may pinis. Alam mong edukada at masaya ang pamilya. Samantalang si Sarah, nakagraduate daw ng law pero masahol pa sa mga pasaway sa kanto ang ugali. In public ha, Sir Rox. In public, walang sinyalis na siya ay nakatapos ng koleyo at bastos numero 1. Si Kong Luistro ay kagalang-galang ang aura. Si Sarah, kagalang-galang ang aura. Si Sarah, nabuwang na. Shirley Jaser ulit. Sip-sip talaga si Kimo. Kahiya-hiya talaga. Parang tanod lang kung magsalita. Sobra kong mga himod ng mga Duterte, todo, pwe. Hala? Nagagalit na Shirley, DJ Show po nito. Dito muna ako sa Roxy Guanzon. Di ko maisip kung nakakaawa ba siya o nakakabuisit. Sara 2.0 din ang peg. Nakatapos ng law, pero ang ugaling kalye, bastos din ang bibig. Palingkera, pasensya na sa mga mamalengke. Ibig sabihin mo ng palingkera,
palaaway sa palengke. Inaaway yung mga tindera. Walang sinyalis na itong si Guanzon mula sa pamilyang masaya at pamilyang kagalang-galang. Oo. Ang sistema, Xerox, talagang napaka-DDS siya. Tinatakwil naman siya ng mga DDS. Yun nga, di siya iboboto ng mga DDS dahil mangga daw siya. Manggagamit, lalong di siya iboboto ng mga pinglawan. Kaya sa basura ang bagsak niya. Tsak yun. 3J show po dito. Xerox, di ba nung isang araw sabi ko sa'yo, Xerox? Ano naman kayang fake news ang palalabasin ng mga DDS tungkol sa pagkaka-aresto kay Saldico? Kasi mahirap gawa ng fake news yun eh. Aba, hindi talaga nagpatinag ang mga DDS. Talagang mga fake news talaga ayon na rin sa hula ko. Hay, totoo, Xerox, nakakaawa na talaga ang mga DDS kasi pinahintulutan nila ang masama na alisin sa kanilang ulo ang katinuan. Mas pinili nilang maging useless sa ngalan ng Duterte. Napaka kawawang katayuan yung ganyan being a useless human being. Basta yun nga, 3J okay. Basta kailangan, pagka DDS ka, tanga ka. Oh. Kailangan talagang you're certified na tanga ka. Meron na yatang ID ang mga yan eh. Oh, yung mga DDS, certified tanga. Shirley Jason ulit oh. Naintindihan kita, Karok, kung bakit nanggigigil ka pa na yung PI mo. Talaga namang nakakapikon na yung mga Duterte na yan. Mga abusado, PBBM, huwag kang masyadong mabait. At malapit na 2028, kawawa ang Pilipinas pag sila ay nakabalik sa Malacanang. Lord, huwag naman po sana. Talaga. Kaya nga, pag yan ay nakabalik, ay puta. Inutil itong administrasyon mo, His Excellency. Yun lang yun, wala nang iba. Naging inutil. At yun nga, mata mo lang walang latay. 3J siya kulit, Karox. Karox naman tayo, Xerox. Ay kay Roque naman tayo, Xerox. Sorry, out of topic ako sa topic mo, ha? Sobrang confident pa rin ang bruho sa sarili niya na he is untouchable sa Australia. Di daw siya kayang aresto ni John Vic. Napanood ko din yan. Talagang hindi siya kayang aresto ni John Vic dahil hindi naman arresting officer si John Vic. Natural, pag pumunta si John Vic sa Australia ay kasamang authorities like Interpol o Australian authorities. They will serve him at babasahan ng Miranda rights. Ngayon, kung papalag si Roque sa pag-aresto sa kanya, another case na naman ang ipapatong sa kanya bilang resisting arrest. O yun. Hay, alam kong matalino talaga si Roque academically, pero when the law is not in your side, kahit gaano ka pa kagaling na abogado, di ka uubra. Palagi ko, Xerox, sobra na rin stress at anxiety at maybe depression si Roque. Kasi talagang hindi siya tinatantanan ng batas ng Pilipinas at lalong nakakapag-stress sa kanya na hanggang ngayon hindi pa rin siya nagagrant ng asylum kung pagbibigyan nga siya. O, di ba? Baliw yan si Roque. Sira na ulo. Ang lakas na ng ulan, oh, malakas na yung ulan, ombudsman. Wala nang tag-init. PJ Xerox. Tama si Christian Esguera. Sa dinami-dami na akusasyon ni Madriaga sa Congress, yung educational issue ang nagpapulo ng dugo ni Sara. Hindi yun mas matinding issue sa kanya. Irita ng bruha. Nabukin kasi talaga yung matagal na hinala na hindi talaga matalino si Sara at diploma niya, mas malamang sa alamang binili o tinakot ang mga props para ipasa siya. Sa bar exam naman, tiyak na binili at bayad yun o kaya may pananakot pang kasama. Parang ganito ang eksena. Nagsulat ka na naman. Pag hindi niyo pinasa ang anak kong si Sara sa bar, sige kayo. May DDS squad ako. Ano, ipapasa nyo ba si Sara o tigok kayo? Malamang. Natural, pasado ang bruha, 80% pa.
80% pa nga ang grade. Nahiya yung mga bar committee na bigyan ng 75 passing at nakakahiya rin namang bigyan ng 90% passing. Kasi di na nga nakapaniwala yun. Ganda ng script ko. Totoo, scriptwriter ka talaga, 3J Shotkin. JTV, good AM tol, happy Sunday sa iyo, family, pati na rin sa mga subscriber, sabi niya. Marilo Pabian, nak, shout out ha. Then Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Ang linaw magsalita ni Congressman Luistro. Nawa nga po sa mga susunod na eleksyon, makita natin sa Senado ang mga katulad niya. Yung may utak to represent the Filipinos. Dapat presidente, takbuhin ng mga yan eh. Ha? Sana si BP Lenny tumakbo. Tapos Vice President si Luistro, Senador si Anticlair. Ang ganda sana, puta na. Alberto Ulaer, shout out, Karoke. Sabi nga ng mga tao ni Baste Duterte, pisot daw Baste Duterte. Sabihin mo, tanungin mo sa mga asawa nyo kung pisot ako. Kung kaya mong tanungin sa personal ang mga husband kung takot ka, totoong pisot ka, Baste Duterte, Karoke. Oy, mission accomplished mga friend ha. Shout out to Lord Garcia, friend Ayo Bingson, Eman Escalona, shout out. Brother Elias Ischo, Eddie Luna, shout out. Hanggang bukas po muli mga friend. God bless. Good night. Ginabi ako, inabot ako alas 10. Antok na po ako. Ilang araw na lang. God bless.